MT Novel Story. Kabanata 1011. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. 1,000 Beastmasters at 1,000 War Beast ang bumuo ng 1,000 Beast Formation na may napakapangit na kapangyarihang labanan. At ang Beast Control Sect ay sinusuportahan ng Fanatical Legion, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Kahit gaano pa karami ang mga demonyong mandirigma, hindi ito madaling makalusot. Biglang-bigla, ang hukbo ng demonyo ay hindi makalusot sa linya ng depensa ng Beast Controlling Sect, ngunit ang panatikong hukbo na nasa ilalim ng kaunting presyon ay naglunsad ng isang ganting salakay, ganting atake. Ang hukbo ng demonyo ay nahuli at binugbog sa lupa at nagdusa ng matinding pagkatalo. Isang grupo ng mga idiot, bakit tinatalo lang nila ang mga Beastmasters na iyon at hindi pinapansin si Lu Chen? Galit na galit si Yan Chao kaya nagmura siya at kinailangan niyang baguhin ang kanyang mga taktika, sa halip na makisali sa anumang nakatutok na pag-atake, umatake na lang siya sa lahat ng paraan hanggang sa wakas. Anyway, kakaunti ang tao at mas maraming demonyo ang kalaban, kaya kung magtatagal ang laban, hindi kakayanin ng kalaban ang konsumo. Matapos ang isang stick ng insenso, ang hukbo ng demonyo, sa ilalim ng pangangasiwa ni Yan Chao, ay lubhang umatake, ngunit nagdusa ng matinding casualty, hindi bababa sa 10,000 katao ang nawala. Gayunpaman, ang Zealot Legion ay nakipag-away pa rin ng mahinahon. Sa ilalim ng utos ni Yuli, paminsan-minsan ay binago nila ang kanilang mga pormasayon sa labanan, kung minsan ay nagtatanggol at kung minsan ay nagsasalungat. Bagamat may ilang nasugatan, walang namatay. Ang sikreto ng zero casualties ay ang healing elixir ng Fanatical Legion ay medyo abnormal. Mayroon silang isang batch ng 9 patterns healing pills, at maging ang mga disipulo ng Beast Control Sect na tumulong sa labanan ay binigyan ng 10 9 patterns healing pills. Ang Jiwen Healing Pill ay ang pinakamataas na kalidad na healing pill sa Eastern Desolation Territory. Ito ay may mataas na potency at ang pinakamahusay na nakapagpapagaling na epekto. Ang paglunok ng 9 patterns healing pill, anumang menor de edad na pinsala o paninirang puri ay mabilis na gagaling kahit na ang mga ordinaryong malubhang pinsala ay maaaring gumaling ng mabilis. Sa makatuwid, ang Fanatical Legion at ang Beast Controlling Sect ay parehong may 9 patterns healing pill, kaya paanong napakadaling mamatay. Para sa mga tao ng lahat ng lahi at sekta, ang mga healing pill sa kanilang mga kamay ay karaniwang nasa ibaba ng 3 linya, at napakakaunting malalakas na tao lamang ang may ilang mahalagang 5-line healing pill. Ang mga healing pill na may mas kaunting pattern ng pill ay hindi ganoon kalakas at epektibo. Yung mga healing pill na wala pang 5 pattern, kung magtiis ka ng paninirang puri o kung anuman, kailangan mong maghintay ng ilang sandali para gumaling pagkatapos uminom ng isang tableta. At mabagal din ang recovery time. Anyway, ang healing pills below 9 patterns ay hindi maikukumpara sa 9 patterns healing pills, ang epekto ay isang mundo lang ang layo. Sa suporta ng napakalakas na healing elixir, ang Zealot Legion ay mabilis na makakabawi mula sa mga pinsala at makabalik sa posisyon ng labanan, na natural na may malaking kalamangan. Ang Zealot Legion ay mayroon ding walang katulad na kalamangan, iyon ay, upang patayin ang mga kaluluwang namatay sa labanan. Bagamat ang ilang mga demonyong mandirigma ay pisikal na namatay, ang kanilang mga primordial na espiritu ay hindi nawasak, upang sila ay makatakas. Gayunpaman, may mga tunay na essence arrow na ipinutok mula sa panatikong hukbo, pinaputokan ang lahat ng tumatakas na mga kaluluwa, na walang nag-iiwan ng sinuman. Ang ganitong uri ng paraan ng pakikipaglaban sa pagputol ng damo at ugat ay labis na kinasusuklaman at kinatatakutan ng mga mandirigmang demonyo. Kapag ang primordial spirit ay nawasak, iyon ang tunay na kamatayan, at maging ang pagkakataon na muling hubugin ang pisikal na katawan ay nawala. Pwede ba wag kang matakot? Ginawa ito ng 10 katulong na naglilingkod kay Lu Chen. Hindi napigilan ni Yan Chao ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa puot matapos makita ng malinaw kung sino ang bumaril ng totoong essence arrow. Ang 10 kasambahay ay nagtipon sa paligid ni Lu Chen sa mataas na upuan, hawak ang banal na busog, pinalamutian ang kanilang tunay na enerhiya sa mga palaso, at binaril ang mga kaluluwang demonyo na tumatakas sa labas ng isa-isa. Malinaw at malinaw na nakikita ito ng lahat, at ang puot sa panig ni Lu Chen ay lumilipad muli sa buong kalangitan. Ang aking mga demonyo ay nangangailangan ng suporta.
Nang makitang lalong natatalo ang hukbo ng demonyo, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Yan Chao at nagpadala ng rescue sa iba pang mga kalyadong lahi. Matagal nang nagtatago ang mga demonyo sa kailaliman ng kuweba ng demonyo, layaw, halos mamatay ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Tumawa ng malakas si Heiluo, at sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, inutusan niya ang 50,000 orc na umatake, at nakipagsanib puwersa sa mga demonyo upang kabkuban ang panatikong hukbo. Yao Zhou, hindi ka ba talaga tutulong? Tumingin si Yan Chao kay Anyu. Nasabi ko na ang Yao Zhou ay nananatiling neutral. Malamig na tumanggi si Anyu. Okay, ikaw Anyo ang talagang sinira ang alyansa, at ikaw ang magdadala ng kahihinatnan sa hinaharap. Mapait na sabi ni Yan Chao. Huwag mo akong takutin, walang silbi sa akin ang pakulo na ito. Walang pakialam na sabi ni Anyu, hindi man lang nag-abala na tumingin kay Yan Chao. Binigyan siya ni Lu Chen ng sinaunang tabletang demonyo at tinulungan siyang maging pawnla ng demonyong emperador. Natural, tinupad niya ang kanyang panata at hindi magiging kaaway ng sangkatauhan. Sa katunayan, kahit na hindi siya tinulungan ni Lu Chen, pipigilan pa rin niya ang lahat ng angkan ng demonyo at hindi kalabanan si Lu Chen. Kung tungkol sa mga kahihinatnan. Kung dati, pagkatapos niyang bumalik sa Demon Nest, tiyak na kailangan niyang pasanin ang mga kahihinatnan ng pananatiling neutral sa pagkakataong ito. Ngunit ngayong siya na ang Emperador Miao ng Yaozo, siya ay nakatakdang pahalagahan at paboran ng mga nakatataas ng Yaozo. Ming Li, pangunahan ang Ming Clan para tumulong. Sabi ni Yan Chao kay Ming Li na nakaharap sa Ghost Clan doon. Mabuti. Tumugon si Ming Li, at aakayin na sana ang karamihan, ngunit hinarang siya ng Ghost Clan. Huwag kang umasa sa nakaraan, daanan muna natin ang Ghost Clan natin. Huminto si Xiao Chen sa harap ni Ming Li at malamig na sinabi. Babaeng multo, huwag mong isipin na hindi ako naglakas loob na labanan ka, hindi pa ngayon ang timing ng digmaan natin. Galit na sabi ni Ming Li. Now is a good time, ano ang kinatatakutan mo Hades? Sinabi ni Xiao Chen, ikaw Ming Li ay may dalawang pagpipilian, ang isa ay ipagpatuloy ang pagharap sa ating Ghost Clan, at ang isa ay ang magsimula ng digmaan sa ating Ghost Clan. Alam kong gusto mong tulungan si Lu Chen. Galit na sabi ni Ming Li. Hindi ako tutulong kahit kanino. Hanggat nasa paligid mo ang Hades, ikaw ang numero 1 kaaway ng Ghost Clan natin. Sabi ni Xiao Chen. Okay, kung gayon, lalabanan ko muna ang lahi ng multo, at pagkatapos ang lahi ng tao. Galit na galit si Ming Li, sa sandaling ito ay sumali si Heiluo sa battle group ni Yan Chao, ano pa ang hinihintay niya? Kaagad, ikinaway ni Ming Li ang kanyang kamay, inutusan ang lahat ng mandirigma ng angkan ng Ming na. Lumaban sa angkan ng mga aswang. At ang Ghost Clan ay handa ng lumaban, at sa sandaling ang Ming Clan ay sumugod, sila ay naging isa sa lugar, at sila ay direktang tumama sa incandescence. Direktang magkaharap sina Xiao Chen at Ming Li, at nag-away sila ng husto. Sa ilang sandali, mahirap sabihin ang nanalo. Sa katunayan, si Xiao Chen ay nilinang ni Lu Chen, at nagsanay siya ng bangungot na mga kasanayan sa pakikipaglaban, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa kay Ming Li. Kaya lang, si Ming Li ay mayroong quasi 9th level na Qingxiu upang tulungan siya, kaya maaari siyang gumuhit kasama si Xiao Chen. Nakipaglaban si Xiao Chen kay Ming Li, katumbas ito ng isa laban sa dalawa, ngunit hindi siya nawalan ng hangin, at kahanga-hanga pa rin ang laban. Pupunta na ako, hindi makakalaban ang Ming Clan at ang Ghost Clan, critical moment talaga. Nang makitang may away din doon, hindi napigilan ni Yan Chao na ibaluktot ang kanyang mukha sa galit, ang babaeng multo na iyon ay kasama ni Lu Chen at paulit-ulit akong kinalaban. Papatayin ko siya maya-maya. Patayin muna ang pangkat ng tao, at pagkatapos ay maging Lu Chen. Hindi makakatakas ang babaeng multo na iyon, at hindi rin makakatakas ang babaeng demonyong iyon. Pagkatapos ay papatayin ko silang lahat. Sa isang malamig na singhot, pinangunahan ni Heiluo ang mga tao upang patayin ang panatikong hukbo. Maraming mga elite sa orc army na ito, kasama ang lakas ng mga orc, kaya natural na malakas ang combat power. Sa pagdaragdag ng hukbong orc na ito, ang mga demonyong mandirigma ay na-refresh kaagad. Kabanata 10-12 Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Baguhin ang porma sayon ng labanan, lumipat mula sa opensa patungo sa depensa, at lahat ay kukuha ng kanilang mga posisyon.
Nang makita ang partisipasyon ng mga orc, inutusan ni Yuli ang Legion na lumipat sa defensive position ayon sa aktwal na sitwasyon ng labanan, gamit ang solidong defensive front upang mapagod ang umaatake na gilid ng mga orc. Oo nga, napakabangis ng offensive ng mga orc, at medyo mahirap para sa Fnatic Legion na dumpensa sa isang singil. Pagkatapos ng lahat, ang mga orc ay makapangyarihan at pisikal na malupit, at ang kanilang pangkalahatang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa mga demonyo. Sa mas mababa sa isang stick ng insenso oras, sa ilalim ng mabangis na pagsalakay ng mga mandirigmang orc, ang panatikong hukbo ay napakahirap ipagtanggol. Sa Legion, ang mga tao ay malubhang nasugatan at napilitang umatras mula sa frontline para sa paggamot, at parami ng parami ang mga nasugatan, at ang linya ng depensa ay medyo nayanig. Sige mga kapatid, tayo na ang kumilos. Nang makitang ang sitwasyon ng labanan ay umabot na sa ganoong posisyon, ibinuka ni Fei Long ang kanyang bibig at lumabas upang personal na idirekta ang labanan. Matangkad, maikli, mataba, at payat lahat ay ibinaba ang mga binti ng upuan, at tumigil sa pagtulong kay Lu Chen na buhatin ang upuan, at direktang inilagay ito sa lupa. Anyway, ang mga binti ng upuan ay isang talampakan ang taas, si Lu Chen ay nakaupo ng mataas, at nagpanggap na sapat kaya hindi na nila kailangang itaas ang upuan. Pagkatapos ng lahat, ang pangkalahatang kaharian ng Fnatic Legion ay hindi sapat. Bagamat malakas ang porma sayon ng labanan, mahirap labanan ang malakas at maraming kalaban. Sa kawalan ng aksyon ni Lu Chen, sila ang core ng buong Fanatical Legion, at sila rin ang combat power na umaasa ang Fnatic Legion. Ang iniutos ni Fei Long ay hindi ang labanan ng buong Legion, ngunit ang mga taktika ng lahat ng mga pangunahing miyembro at ang tulong sa Legion. Dahil gusto ng Legion na pumunta sa battle formation, ang command power ng battle formation ay dapat nasa kamay ng iba, at walang makakasagabal. Kung hindi, walang mag-uutos sa Legion na baguhin ang formation. Gao Hai, ang iyong magic circle ay tumutulong sa ating hukbo. Ocean, ang iyong anting-anting ay tutulong sa beast taming sect. Shuho, ang iyong mekanismo ay inilagay sa ating hukbo upang maiwasan ang pagpasok ng kaaway at guluhin ang ating pagbuo ng labanan. Rookie, pumunta ka sa left wing para bitawan si Thunder. Wan Yan, pumunta sa kanang pakpak at magpaputok ng apoy. Quan Sheng, pumunta ka sa harapan ng hukbo at pangunahan ang iyong mga kapatid na lumaban. Vest at Neo Ding. Hoy, bakit nawawala itong dalawang paninda? Noon lang nalaman ni Fei Long na wala doon sina Vest at Neo Ding, at hindi niya maiwasang ma-depressed. Ang Vest at Neo Ding ay kabilang sa lahat ng mga pangunahing miyembro, na may pinakamababang lakas sa pakikipaglaban at pinakatapat, ngunit hindi sila lumiliban sa anumang laban, ngunit ngayon. Si Vest at Neo Ding ay hindi lumahok sa drill, ni hindi sila sumunod ka, at hindi ka pa nakapunta sa hukbo. Sabi ng isang tao, anong nangyayari sa dalawang lalaking ito? Hindi mo ari ni Fei Long. I asked them to practice, at hindi ko alam kung ano sila, at hindi pa nila sinusunod. Biglang yumuko si Lu Chen mula sa mataas na upuan, bumantong hininga, at sinabing, sa totoo lang, sinabi ko sa kanila na kailangang dumating ang Legion kapag nagsimula na ang labanan, ngunit pinakawalan pa rin nila ang mga kalapati. Senior Kuya, sinanay mo na ba si Vest at ni Uding ng masinsinan? Nagliwanag ang mga mata ni Fei Long, nagninangning. Well, wala naman silang sinabi tungkol sa loyalty nila sa Legion, medyo mahina lang ang combat power nila. Matagal ko nang gustong tulungan silang mag-improve. Sinabi ni Lu Chen, noon pa lang, hindi sinasadyang nakakuha ako ng magandang libro tungkol sa magkasanib na mga kasanayan sa pakikipaglaban, na angkop para sa kanila, kaya ibinigay ko ito sa kanila para magsanay. Tinatansya na sila ay masyadong malalim sa laro, at sila ay hindi man lang alam na ang Legion ay nakikipaglaban, at hindi pa sila lumilitaw. Isang libro ng magkasanib na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang mga mata daw ng maraming tao ay parang si Fat Dragon, nagsisindi ng dangdang, kung madilim ang gabi, tiyak na maraming maliwanag na ilaw. Alam ng sino mang pamilyar kay Lu Chen na para makapagsabi ng magagandang kasanayan sa pakikipaglaban mula kay Lu Chen ay dapat na napakalakas, o napakataas na antas. Sa isang iglap, maraming tao ang nainggit kay Vest at Neo Ding. Dati sina Magia at Neo Ding ay katamtaman sa lakas ng pakikipaglaban at hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit ngayon sila ay malalim na nilinang ni Lu Chen, tiyak na ito ang ritmo ng paglipad.
Huwag kayong maiinggit sa lahat. Napaka-espesyal ng librong iyon ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Bagay lamang ito sa mga vests at baka. Walang kwenta ang ibigay sa inyo. Hindi mo ito mapraktisan. Nang sabihin ito ni Lu Chen, nabuhayan ang loob ng lahat, kung hindi ay iisipin ng ilang tao na may kinikilingan si Lu Chen. Fei Long, ipagpatuloy mo ang pag-utos, hindi pa tapos ang laban. Nang makitang naglalaway pa rin si Fei Long, galit na pinaalalahanan siya ni Lu Chen. Oo, ituloy natin, kaya. Ruhua, pumunta ka rin sa harap ng Legion at walisin mo lahat gamit ang iyong malaking martilyo. Bumalik sa katinoan si Fei Long at nagpatuloy sa pagpapakilos ng lakas tao at pag-aayos ng mga posisyon sa labanan. Dati, ang hukbo ng demonyo lamang ang dumating upang pumatay at karamihan sa mga pangunahing miyembro ay nanatili sa hukbo at hindi kumikilos. Ngunit ngayon ay kinakailangan na kumilos, kaya dapat ayusin ni Fei Long ang mga posisyon ng labanan. Hiniling ni Lu Chen kay Fei Long na utusan ang mga pangunahing miyembro hindi dahil sa lakas ng pakikipaglaban ni Fei Long, ngunit dahil sa kakayahan ni Fei Long na protektahan ang sarili. Si Fei Long ang pinakaduwag sa lahat, at dahil mismo sa kaduwagan kaya niya ginugugol ang kanyang oras sa pagtatanggol sa sarili. Sa makatuwid, kung dumating si Fei Long upang pamunuan ang pangunahing kapangyarihang panlaban, tiyak na hindi siya susulong ng padalos-dalos, ngunit patuloy na lalaban. Ito ay naaayon sa kagustuhan ni Lu Chen. Bukas at malapit ang estilo ng pakikipaglaban ni Lu Chen, hindi isang steady type, at minsan ay sukdulan pa. Kahit na si Lu Chen mismo ay ganito, hindi niya gustong maging ganito ang Zealot Legion. Inaasahan niya na ang lahat ng kanyang mga kapatid ay magiging malakas at ligtas, at nasamahan siya hanggang sa tuktok ng martial arts, sa halip na mamatay sa kalagitnaan. Okay, ako, Fat Dragon, ang manggenguna at bibigyan ang mga kapatid ng mas maaasahang depensa. Ang Fat Dragon ay nagbukas ng space ring at naglabas ng libu-libong matitigas na kalasag, na bawat isa ay may mataas na kalidad kahit na ito ay ordinaryong grado lamang. Umuulan. Ginawa ng Fat Dragon ang pamamaraan ng mga Shield Group, itinaas ang libu-libong banal na kalasag, at pinagpala ang buong panatikong hukbo at ang mga disipulo ng Beastmastering sect na may Shield Defense. Ang libu-libong mga alagad na nagkokontrol sa hayop na nakikipaglaban ay biglang natagpuan na may isang malakas na kalasag sa harap nila at isang linya ng depensa para sa kanilang sarili, at lahat sila ay nagulat. Takpan mo ang langit. Pagkatapos, kinuha ni Fei Long ang dalawa pang top level na Holy Pot, itinaas ang kanyang nakakapanghinang kakayahan sa pakikipaglaban, at sumugod sa Shangguanjin. Kung wala ang kanyang proteksyon, ang cultivator ng espada na iyon ay isang malutong na balat lamang, at madali siyang mahuhulog. Nang makita ni Shangguanjin si Fei Long na papalapit, ipinakita rin niya ang saya sa kanyang mukha. Sa pagprotekta sa kanya ng dobleng palayok ni Fei Long, hindi siya mag-aalala at makakapatay siya ng mga tao ng may kapayapaan ng isip. Array ng mga bakal. Si Gao Hai ay nagbigay ng mahinang inumin, naglabas ng enerhiya, at nagtayo ng magic circle. Kaagad, isang malaking magic circle ang bumaba mula sa langit, direktang sumasakop sa Fanatic Legion. Sa loob ng magic circle, may mga patong ng tansong pader at bakal na pader, na lubos na nagpabagal sa opensiba ng kaaway at gumanap ng isang tiyak na papel sa pagtulong sa pagtatanggol ng panatikong hukbo. Ang Fanatic Legion, sa kabilang banda, ay gumamit ng takip ng mga layer ng bakal na pader upang bumuo ng isang Dragon Elephant Formation sa mga grupo ng 3 o 4, at nakipaglaban ng husto upang patayin ang mga sumasalakay na mga kaaway. Dagat ng Talismans. Sumugod si Ao Shan sa likuran ng Legion, kung saan inilabas niya ang anting-anteng. Ang hindi mabilang na mga anting-anteng ay bumuo ng dagat ng mga anting-anteng, direktang sumugod sa Beast Controlling Sect, at umikot sa labas ng linya ng Beast Controlling Sect, na nagbibigay ng espesyal na auxiliary force para sa Beast Controlling Disciples. Kabanata 1013. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang mga anting-anting na iyon ay naglalaman ng enerhiya, kapag nahawakan sila ng isang kaaway, sila ay sesubog sa lugar. Sa pagtingin sa mababang antas ng mababang bundok, ang kapangyarihan ng anting-anting ay hindi mahusay, at hindi nito kayang patayin ang mga kaaway na nagpapadalisay sa 5 anyo ng mga Diyos. Gayunpaman, ang kalaban ay ganap na nahihilo sa pambobomba, at madaling mapatay ng master na disipulo ng hayop.
Dahil lamang sa dagat ng mga anting-anting na dumating sa tulong ni Ocean, ang bilang ng mga kaaway na napatay ng mga disipulo ng Beastmaster sect ay agad na tumaas. Sa ilang daang paghinga lamang, libo-libong mandirigma ng demonyo ang napatay, at lahat ng uri ng kaina-hinalang demonyo ng tribo ng demonyo ay natalo, napilitang umatras. Sa frontal battlefield ng Fanatical Legion, hindi na ito isang hukbo ng mga demonyo, kundi isang hukbo ng makapangyarihang mga orc. Si Quan Sheng, na pinamagatang Brother Pungto, ay nasa frontline. Sa kanyang malupit na katawan at katigasan ng orc, nakapatay na siya ng maraming partikular na malalakas na kaaway. Ngunit binayaran ni Quan Sheng ang malaking halaga, ang kanyang buong katawan ay puno ng mga peklat, nilamon niya ang Jiwen Healing Pill paminsan-minsan, at naging taong nakalunok ng pinakamaraming Jiwen Healing Pill. Gayunpaman, ang 9 Patterns Healing Pill na dala ni Quan Sheng ang pinakamarami sa buong Fanatical Legion. Ang Quan Sheng ay isang estilo ng pakikipaglaban na hindi natatakot sa kamatayan. Pagkatapos ng anumang labanan, matatakpan siya ng mga pinsala. Espesyal na hiniling sa kanya ni Lu Chen na magdala ng mas maraming Jiwen Healing Pills, para kainin na lang niya ito bilang pagkain. Hindi na tumayo si Shang Guanjin sa battle formation, at sa proteksyon ni Fei Long, pumunta na lang siya sa frontline para pigilan si Yan Chao. Si Yan Chao ay isang first-class na demon powerhouse, kung aatakihin niya ang isang ordinaryong miyembro ng Fanatic Legion, magdudulot ito ng malaking pinsala. Kahit na ang ilang ordinaryong miyembro ng Legion ay bumuo ng isang Dragon Elephant Formation, maaaring hindi nila malabanan ang pag-atake ni Yan Chao. Sa makatuwid, ang gustong gawin ni Shangguan ay pigilan si Yan Chao sa pag-atake ng ibang tao, at hanggat lumalapit si Yan Chao, ipapako niya si Yan Chao sa kanyang espada. Malaki rin ang ulo ni Yan Chao, basta maningil siya, kahit saang direksyon siya magmadali, may sword light na hahampas sa kanya. At hindi siya gumamit ng mga armas, at ayaw niyang patigasin ang espada ng kalooban ni Jansayo, na ganap na pinigilan ni Shang Guanjin. Sa katunayan, alam din niya na mahina ang pisikal na katawan ni Jansayo, basta't sinampal niya ng isang palad si Jansayo, malulutas niya ang problema ni Jansayo. Ngunit ang problema, si Jianshu ay may isang sobrang taba na lalaki sa isang punto sa harap niya. Ang patay na batang lalaki na iyon ay may hawak na 2 kaldero, at siya pala ay isang shield cultivator, lalo na nagpoprotekta sa mga cultivator ng espada. Matapos lumabas ang nagkukumpuni ng espada sa frontline, nagkaroon din siya ng ilang pagkakataon na makalapit sa nagkukumpuni ng espada at umatake gamit ang mga palad ng apoy. Ngunit ang kanyang apoy na palad ay umabot lamang sa kalahati, ngunit napaatras ng isang malaking kaldero, ang batang matabang lalaki ang gumawa nito. Very defensive ang combat skills ng Dead Fat Boy na iyon. Kung hindi niya papatayin ang matabang bata, wala siyang pagkakataong palihim na atakehin ang nagkukumpuni ng espada. Ngunit may isa pang problema. Ang matabang bata ay may sobrang lakas na depensa, at siya ay lumiit sa likod ng kaldero, na may saloobin na sumusumpa sa kamatayan na hindi siya sesalakay. At hindi man lang niya masira ang kaldero, hindi man lang mahawakan ang buhok ng matabang bata, at kailangan niyang iwasan ang espada ng tagapag-ayos ng espada, at gusto niyang patayin ang batang matabang lalaki, ito ay isang pantasya. Talagang walang magawa si Yan Chao, kaya inutusan niya ang higit sa 100 demonyong mandirigma na salakayin ang cultivator ng kalasag, habang pinipigilan niya ang nagtatanim ng espada. Ngunit ang ending ay nagpalaglag sa kanyang panga sa pagkabigla, ang shield cultivator na iyon ay hindi lamang may malakas na kapangyarihan sa depensa, ngunit mayroon ding mahusay na kapangyarihan sa pag-atake. Biglang sumabog ang matabang bata, dinampot ang dobleng kaldero, sinampal sa kaliwat kanan, binasag ng random, at pinalo ang mahigit 10 demonyong mandirigma. Ang mga laman na katawan ng 5 o 6 na demonyong mandirigma ay natangay ng Fat Boy sa lugar, at maging si Yuan Shen ay natangay ng malakas na pot power. Siyempre, ang matabang bata at ang 12 ng iba pa ay matigas, at marami rin silang mga pakulo, ngunit walang nangyari. Kasi, medyo sobra ang protective gear ni Fat Boy, at halata sa isang tingin na takot siya sa kamatayan. Ang patay at matabang batang lalaki na iyon, hindi kasama na may hawak na kaldero sa isang kamay, ay may banal na kalasag sa tabi niya, at nakasuot ng kalahating punong helmet sa kanyang ulo. Ang pinaka-pervert na bagay ay ang Fat Boy ay nakasuot ng mataas na kalidad na armor, at mayroong 2 piraso nito. Kung malakas ang pisikal na katawan ni Fat Boy, sino ang makakatalo sa kanya?
Sa ilang sandali, galit na galit si Yan Chao na halos samuka siya ng dugo. Bakit puro halimaw ang mga nasasakupan ni Lu Chen? Dahil, sa mga halimaw na nakita niya, hindi lang mga nagtatanim ng espada at nagsasaka ng kalasag. Sa kaliwang pakpak ng hukbo ni Lu Chen, may isang hanggal na lalaki na tumatawa ng mga tao gamit ang dalawang matulis na palakol. Sa sandaling bumaba ang matalim na palakol, magkakaroon ng malakas na kulog at ang kulog ay mamumulaklak sa lahat ng dako. Hindi mabilang na mga demonyong mandirigma ang nasa minahan na iyon, walang magawang umaangal. At sa right-wing battlefield, may isang binata na may hawak na baril, ngunit isa rin siyang halimaw. Isang putok ang nagpaputok, at nagngangalit ang apoy, na may radius na daan-daang talampakan, isang dagat ng apoy. Maraming makapangyarihang mandirigmang orc ang walang gamit sa kanilang mga kakayahan at direktang inilibing sa dagat ng apoy. Ang binatang iyon ay halatang kapareho niya, isa ring apoy na espiritong katawan, ngunit ang kanyang kaharian ay hindi kasing ganda ng sa kanya, at ang kanyang putok ng baril ay bahagyang mas mababa kaysa sa kanya. Ngunit ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng binata na iyon ay nakakatakot, ang isang malaking lugar ng apoy ay makikita kapag ang baril ay pumutok, ito ay ganap na isang mass killing skill. At wala siyang kasanayan sa pagpatay ng grupo, ang kanyang palad ng apoy ay angkop lamang sa pakikipaglaban ng mag-isa, at ito ay ganap na naiiba sa mga kabataan. Bilang karagdagan, mayroong isa pang malaking halimaw, ngunit ito ay nakaharap sa hukbo ng orc sa kabilang panig. Ang malaking halimaw na iyon ay isang babae, may magandang figure at mabangis na hitsura. Gayunpaman, ang pagtingin sa isang sangay ng mga bulaklak mula sa malayo, at nakikita ang bulok ng mga latak ng tiyan ng malapitan, mahirap ilarawan. Ang babaeng halimaw na iyon ay isang malakas na lalaki, na may hawak na hugis martilyo na pangitain, may hawak na isang pares ng napakalaking mataas na antas na mga banal na martilyo, na matatagpuan sa harap na linya, na humahantong sa isang grupo ng mga miyembro ng Legion upang magalit, at pumatay ng sunod-sunod na pangkat ng mga hayop. Ang mga powerhouse ng clan ay hindi magagapi, at sila ay ganap na nag-iisa. Damn it! Saan ba lumabas ang babaeng halimaw para pumatay ng napakaraming tao mula sa orc clan ko, gusto kong pagbayaran niya ito. Galit na galit si Heluo, itinaas ang isang pangitain ng dugo, humawak ng malaking mace, at pinatay ang babaeng strongman. Parang bulaklak lang ang babaeng Hercules na iyon. Nang makita ni Ruho si Heluo na umaatake, dinampot niya ang isang malaking martilyo at direktang ibinato kay Heluo na may kakayahan na gumuho ang kalangitan. Nang tumama ang martilyo, direktang gumuho ang espasyo, nabasag din ang walang laman, at nabutas ang lupa sa isang malaking lugar sa lakas ng martilyo. Gusto kong makita kung mas malakas ba ang martilyo mo, o ang stick ko. Galit na sigaw ni Heluo, iniwagayway ang mace, at buong lakas niyang inindayog, humarap sa sledgehammer ng kalaban. Nang aiswang ang mace, nabasag din nito ang isang piraso ng espasyo at sumabog sa kawalan. Ang bigat ng patpat ay nagpa-vibrate sa lupa at nagkaroon ng mga bitik kung saan-saan. Boom! Sabay na yumanig ang sledgehammer at ang mace, na gumawa ng malakas na ingay na tumago sa langit at nakakabingi. Ang dalawang malalakas na puwersa ay nagbanggaan, at isang malakas na shockwave ang natomba sa lugar, na nagwawalis sa lahat ng direksyon, at ang mga taong may mas mababang antas ng cultivation ay natangay sa lugar. Ang mga mandirigmang orc sa nakapalibot na lugar ay pawang nililinang ang 5 anyo ng mga Diyos, at kaya pa rin nila ang shockwave na ito. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Legion na sumunod kay Ruho ay hindi mataas ang antas, at lahat sila ay pinalipad ng daan-daang talampakan ang layo. Ang kapangyarihan ng sledgehammer ay nabasag ng mace, ngunit hindi nabasag ng mace ang sledgehammer ng pinakamataas na banal na sandata, pinadala lang nito si Ruho Lienren at ang martilyo na lumipad ng 12-dosenang talampakan palayo. Sikat ako sa pagiging makapangyarihan sa Beast Clan. Hindi ko inasahan na mas malakas ka. Nasa iyo lang ang kaharian ng pagpino sa 3 anyo ng mga Diyos. Nakakagulat talaga na mapapalakas mo ako gamit ang isang stick. Kabanata 10:14. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Dagdag patayin i-reset. Hawak ang mace, tumingin si Heluo kay Ruho na tinanggihan, na may pagtataka sa kanyang mga mata. Isa siya sa pinakamakapangyarihan sa mga orc, dahil isinilang siya na may malaking lakas at kayang tanggihan ang mga hindi magagapi na kalaban sa parehong antas.
Bilang isang first-class na martial arts na pagmamataas ng Orc Clan, ang mga maaaring maging kalaban niya ay kadalasan ang malalakas sa Heavenly Tribulation Realm, at natalo pa niya ang 3 Tribulations powerhouses sa Heavenly Tribulation Realm. Gayunpaman, nakilala niya ang babaeng halimaw na ito ng sangkatauhan dito, na ganap na sinira ang kanyang pangunawa kay Dali. Kung tutuusin, sa lakas pa lang, ang babaeng iyon ay higit sa kanya. Kung pantay ang kaharian ng dalawang panig, tiyak na siya ang natangay ng suntok ngayon lang. Ang mga tao ay ipinanganak na malakas, ngunit siya ay hindi pa. Sa sandaling lumaki ang ganitong uri ng malakas na tao, ito ay magiging isang nakakatakot na pag-iral, at ang babaeng ito ay dapat patayin sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Ikaw ay isang bihirang likas na malakas, ngunit nakakalungkot na mamamatay ka dito at walang pagkakataon na lumaki. Dahan-dahang naglakad si Heiluo patungo kay Rohoa na may ngiti sa kanyang asul na mukha. Alam niya na ang kabilang partido ay malubhang nasugatan at gusto niyang pilitin ang kabilang partido na ipagpatuloy ang pakikipaglaban at gusto niyang patayin ang taong babaeng ito na si Hercules sa labanan. Halika, hindi ako natatakot sa iyo. Lumunok si Rohoa ng isang 9 patterns healing pill, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, mahinahong kinuha ang isang pares ng sledgehammers, at naghanda upang muling lumaban. Sa katunayan, ang mukha ni Rohoa ay mapotla, at ang kanyang panloob na mga pinsala ay napakaseryoso. Kahit na may Jiwen healing pill, magtatagal bago mabawi, kaya hindi siya angkop para sa patuloy na pakikipaglaban. Ngunit halatang hindi siya binigyan ng kalaban ng pagkakataong huminga, kaya desperado lang siyang lumaban. Senior Sister Rohoa, kailangan mong magpahinga saglit, ipaubaya mo sa akin dito. Isang malambot na boses na kakaiba sa mga babae ang tumunog mula sa gilid. Lumingon si Rohoa at nakitang dumating si Mengyo, at nakangiting nakatingin. Napakalakas ng orc na ito, kailangan mong mag-ingat. Tumango si Rohoa, hindi nang ahas na maging matapang, tumabi sa labanan, at umatras sa gilid upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ayaw ni Rohoa na mauna si Mengyo, ngunit siya ay malubhang nasugatan at hindi nababagay sa isa pang laban, kung hindi ay mapatay siya ng kalaban sa susunod na round. Kahit alam ni Rohoa na napaka-talented ni Mengyo, hindi niya lang alam kung gaano kalakas si Mengyo. Ngunit si Mengyo ay isang malakas na tao sa 5 anyo ng mga nagpapadalisay na mga Diyos, at ang kanyang kaharian lamang ay mas mataas kaysa sa kanya, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi dapat maging ganoon kalayo. Higit pa rito, si Mengyo ay isang Beastmaster, na nangunguna sa kabayong may sungay upang lumaban, maaari siyang umatake at magdepensa ng malaya, at napakahirap harapin. Kahit na hindi siya ang kalaban ng orc, hindi siya matatalo hanggang mamatay ng orc. Pinagsama-sama ang napakaraming salik ng ahas si Rohoa na hayaang magsimula ang labanan, kung hindi, mas gugustuhin niyang mamatay sa labanan kaysa hayaang maglaro si Mengyo. Senior Sister Rohoa, huwag kang mag-alala, ang Beastmaster ay ang kaaway ng Beast Clan. Ngumiti si Mengyo at dinala si Xiaoyu sa labanan. Ang Divine Beast Jade Kirin. Nang makita ni Heiluo ang isang babaeng Beastmaster ng parehong level na lumitaw, ang ngiti sa kanyang mukha ay nabawasan ng kalahati. Dahil ang mga Beastmaster ay kalaban ng mga mabangis na hayop, at ang mga orc ay nagmula sa mga mababangas na hayop, kaya ang mga Beastmasters ang huling bagay na gustong harapin ng mga Beastman. Ang babaeng Beastmaster ay may dalang Jade Unicorn, at ang kanyang ngisi ay agad na nawala, napalitan ng isang marangal na ekspresyon. Ang mga tunay na Divine Beast ay may mga purong bloodline, mayroon silang bloodline para sugpuin ang lahat ng hayop, at sila ang kalaban ng mga wild beast. Kahit na ang lahi ng orc ay nagmula sa mga mababangas na hayop, sila ay ipinanganak sa labas ng asul at mas mahusay kaysa sa asul, at ang kanilang mga bloodline ay nahiwalay din sa kategorya ng mga mababangas na hayop, kaya sila ay theoretically hindi apektado ng mga banal na hayop. Ngunit ang dugo ng Orc Clan ay palaging natunton pabalik sa mabagsik na hayop, at palaging may takot sa mga banal na hayop sa kanilang mga buto. Ang hitsura ng banal na hayop ay magkakaroon ng isang tiyak na epekto sa mga orc, hindi bababa sa kanilang mga emosyon ay maaapektuhan. Ikaw ba ang pinakamalakas na mandirigma sa lahi ng orc? Tanong ni Mengyo. Mabuti. Hindi man lang nilinggan ni Heiluo si Mengyo,
ngunit nanatili lang siyang nakatitig sa Jade Unicorn, isang ngiti ang biglang lumitaw sa kanyang mukha, buti na lang at hindi pa adulto ang Jade Unicorn na ito, isa pa itong cub, at hindi pa ito nagigising, ang buhay nito. Mga supernatural na kapangyarihan, kung hindi, tayong mga orc ay hindi makakalaban sa digmaang ito. Paumanhin, nagising ito ng isang uri ng supernatural na kapangyarihan. Sabi ni Mang Yo, anong supernatural na kapangyarihan? Nagulat si Hero. Dagendong. Ibinuka ni Xiaoyo ang kanyang bibig at isang ungol ng unicorn ang sumabog. Ang dagendong ng kabayong may sungay ay marilag at malalim, tulad ng kulog mula sa langit, na kumakalat sa 100 milya sa paligid, na nakagugulat sa buong mundo. Si Heiluo ang pinakamalapit kay Xiaoyo, at wala siyang dapat bantayan. Laking gulat niya sa dagendong ni Kilin kaya kumulo ang dugo niya at nagbago ng husto ang mukha niya. Ang mga soundwave na pumipigil sa lahat ng mga hayop ay kumalat sa mga tainga ng hindi mabilang na mga orc, na naging dahilan upang ang buong hukbo ng orc ay natakot at nataranta, at kahit ilang sandali ay tumigil. Sa pag-atake, umuungal ang unicorn. Nang makita ni Heiluo na naapektuhan ang kanyang hukbo, hindi niya napigil ang magalit, isa lang itong ungol ng unicorn, walang problema na sugpuin ang mga mabangis na hayop, ngunit ito ay malayo sa sapat para sugpuin ang aking beast clan. Bagamat hindi mapigilan ng ungol ng unicorn ang mga orc, kung patuloy na umuungal ang Jade Unicorn, patuloy itong magkakaroon ng negatibong epekto sa mga orc. Hindi kailanman ginusto ni Heiluo na mangyari ang ganitong bagay, isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, gusto niyang salakayin at patayin si Kilin. Kainin mo ako. Biglang humakbang pasulong si Heiluo, dinampot ang mace, at hindi inaasahang ibinato ito kay Xiaoyo. Walang karanasan si Meng Yo sa pagharap sa kalaban, kaya hindi niya inaasahan na aatakihin ni Heiluo si Xiaoyo. Sa ilang sandali, huli na siya para iligtas si Xiaoyo, hindi niya maiwasang mamatla sa gulat at panghihinayang. Boom! Ang mace ay nabasag, na nagwasak sa lupa sa isang malaking malalim na hukay. Ngunit wala na si Xiaoyo. Ran! Sa pagtingin sa bakanteng hukay, hindi mapigilan ni Heiluo na magulat. Nang bumaba ang kanyang patpat, ito ay napakabilis at napakalakas, at mahigpit nitong nailok ang Jade Unicorn. Paano makakatakas ang nakalock na target? Kakaiba ito. Hay! Sa oras na ito, isang tawa ang dumating, at may bumati kay Heiluo. Tumangala si Heiluo at nakita ang isang lalaking nakasakay kay Kilin may 10 talampakan ang layo, masigasig na kumapawi sa kanya. Lu Chen. Nakilala ni Heiluo kung sino ang taong iyon, at binuksan niya ang kanyang mga mata sa lugar, na parang nakakita siya ng multo. Malinaw, si Kilin ay nailigtas ni Lu Chen. Ngunit anong estado si Lu Chen? Mabuti bang magkaroon lamang ng kalahating hakbang upang pinuhin ang mga Diyos, upang iligtas si Kilin mula sa kanya sa ganitong bilis? Higit pa rito, mahigpit niyang ikinulong si Kilin. Saan nakakuha ng lakas si Lu Chen para basagin ang kanyang lock? Biglang naramdaman ni Heiluo na hindi sapat ang kanyang utak. Xiaoyu, pasensya na, masyado akong naging pabaya. Nagmamadaling lumapit si Meng Yo, nakatingin kay Xiaoyo na puno ng paghingi ng tawad ang mga mata, parang batang may nagawang mali. Beep beep, tumango talaga si Xiaoyo, sang-ayon sa pahayag ni Meng Yo. Lu Chen, maraming salamat. Kung hindi ka pa kumilos, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Tumingin muli si Meng Yo kay Lu Chen, puno ng pasasalamat ang kanyang magagandang mata. Bagamat ibinigay niya si Xiaoyo kay Lu Chen, sa kanyang puso, si Xiaoyo ang kanyang paboritong hayop, at walang ibang unicorn na maaaring palitan ito. Higit sa lahat, si Xiaoyo ang kanyang natal beast, na malapit na nauugnay sa kanyang kapalaran. Kapag may nangyari kay Xiaoyo, hindi na siya gagaling. Mag-ingat ka sa susunod. Kapag nasa battlefield ka, hindi sasabihin sa iyo ng kalaban ang mga patakaran. Kabanata 10:15 Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa oras na iyon, sumabog si Xiaoyo ng isang unicorn na dagendong, na ikinagulat ng buong hukbo ng mga orc. Walang kamalay-malay si Lu Chen na maaaring salakayin ni Heiluo si Xiaoyo at alisin ang mga hindi kanais-nais na kadahilanan para sa mga orc. Upang maging ligtas, tumalon siya mula sa mataas na upuan at sumugod kaagad, at dumating siya sa oras. Pagkatapos, tumalon siya mula sa likod ni Xiaoyo, hinawakan ang unicorn armor sa katawan ni Xiaoyo, at nagtanong, ang iyong unicorn arm ay matagal nang gumaling, naka-recover na ba ito?
Wu! Itinuro ni Xiaoyu ang kanyang kanang braso na nagpapakita ng kawalan ng kakayahan. Tumango si Lu Chen, gaya ng inaasahan. Ang unicorn arm ni Xiaoyu ay napakalakas kaya nagawa niyang itumba kahit isang Beast King level Green Dragon noong nakaraang pagkakataon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa siya nakaka-recover, at wala siyang kapangyarihan na lumaban sa pag-atake ni Hei Luo. Kung hindi, hindi kakayanin ng 10 itim na loos ang suntok mula sa braso ng unicorn. Wala kang masyadong combat power, sundan mo si Mengyo, bigyan mo ng pansin ang protection sa sarili, huwag mong hintayin na may magligtas sa'yo ng walang kabuluhan. Tinapik ni Lu Chen si Xiaoyu at sinabi iyon. Sa katunayan, hiniling ni Lu Chen kay Xiaoyu na sundan si Mengyo para itaboy ang mga makapangyarihang hayop para kay Mengyo, hindi para makipaglaban kay Mengyo. Ang mga banal na hayop tulad ng Jade Kilin ay napakalakas, ngunit ang kanilang kahinaan ay ang kanilang paglaki ng mabagal, mas mabagal kaysa sa mga demigod tulad ng Fire Kilin. Bago umabot sa adulthood, mababa ang lakas ng pakikipaglaban ni Yukilin, at walang problema na sugpuin ang mga mabangis na hayop, ngunit hindi ito angkop para sa pakikipaglaban sa malalakas. Beep beep, mabilis na tumango si Xiaoyu, at itinuro ang Kilin armor sa kanyang katawan, na nagpapahiwatig na ito ay may malakas na depensa at hindi natatakot sa mga suntok. Si Hei Luo ay hindi isang ordinaryong orc. Siya ay napakalakas. Ang iyong unicorn armor ay nasa simula pa lamang, kaya maaaring hindi nito makayanan ang suntok ng lalaking iyon. Sabi ni Lu Chen. Lu Chen? Sakto kang lumabas, halika at bigyan mo ako ng stick. At sa sandaling ito, galit na sumigaw si Hei Luo na may hawak na mace, dapat kang mamatay, si Yukilin ay dapat mamatay, at ang babaeng Beastmaster na iyon ay dapat ding mamatay. Papatayin ko siya. Bago pa makasagot si Lu Chen, nanguna si Mengyo at hinarang si Hei Luo sa isang flash. Lalaban si Kirin. Kasunod ng mahinang sigaw ni Mengyo, ang Kilin martial art Ares ay sunod-sunod na humiwalay sa katawan, humahajejek palabas, umuungal ng malakas. Si Jade Kilin, Fire Kilin, Water Kilin, Stone Kilin, Soul Kilin at Lei Kilin ay nakapalibot kay Mengyo. Sa susunod na sandali, lumitaw ang hindi mabilang na translucent na kulay jade na kaliskis, na tumatakip sa katawan ni Mengyo na bumubuo ng isang malakristal na unicorn armor. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng maliwanag na buwan ay lumundag, at ang momentum nito ay napakapangit, tulad ng isang unicorn na diyosa na bumababa, nanginginig sa mundo. Mamamatay ang mga humahadlang sa aking daan. Nang makita si Mengyo na nakaharang sa daan, sumigaw si Hei Luo ng malakas, iniwagayway ang mace ng buong lakas, at dumurog. Broken Moon. May extra holy sword sa kamay ni Mengyo, ginamit niya ang Moonbreaking combat skill na itinuro sa kanya ni Lu Chen para harapin si Hei Luo. Isang espada ang naputol, ang espasyo ay gumuho, ang walang laman ay naputol, at ang lupa ay umugam. Ang tibak ay napakatali na kaya nitong hatiin ang mga bundok at ilog, at kaya nitong hatiin ang buwan sa kalangitan. Boom! Ang talam ng espada ay naputol sa mace, at isang nakakagulat na pagsabog ang ginawa, na yumanig sa kalangitan. Ang kapangyarihan ng espada at ang kapangyarihan ng patpat ay sabay na bumagsak, na bumubuo ng isang napakalaking alon na hamampas sa lahat ng direksyon. Sa isang suntok, pantay ang lakas ng magkabilang panig, at nagkaroon ng pagkakatali. Are you kidding me? A Beastmaster has such power. Paano ako mahihiya? Biglang nagulat si Hei Luo, ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi makapaniwala. Ang isang Beastmaster ay hindi isang malakas na tao na lumalaban ng mag-isa, nang walang suporta ng isang halimaw, hindi niya maabot ang first-class combat power. Ang estilo ng pakikipaglaban ng Beastmaster ay ang pakikipaglaban sa kapwa-tao at hayop, dalawa laban sa isa, na masakit sa ulo. Ngunit ang magandang babaeng Beastmaster na ito sa kanyang harapan, ay nagawang gumuhit kasama niya ng walang tulong ng isang War Beast. Paanong hindi siya magugulat? Kung ang babaeng Beastmaster ay may isa pang quasi 9th rank War Beast sa tabi niya, wala siyang magagawa kundi tumakbo at walang kapangyarihang lumaban. Halika ulit, mahina na sigaw ni Mengyo, nagpatuloy sa paghagis ng Broken Moon, itinaas ang kanyang espada at naglaslas, sabay na lumaban kay Hei Luo. Sa isang kisap mata, naglaban ang dalawa ng daan-daang round, walang pinagkaiba ang superior at inferior, at mahirap magdesisyon sa magiging resulta.
Gayunpaman, si Mungyo ay puno ng enerhiya, siya ay lumaban ng higit at mas matapang, at ang kanyang estilo ng espada ay naging mas mabilis, na pinutol ang espasyo ng hindi kumpleto at sinira ang kawalan. Ngunit si Heiluo ay hindi matatag sa emosyon, magagalitin, ngunit siya ay naging mas nanlulumaw habang siya ay lumalaban, at hindi niya talaga kayang maneg. Ang aking mace ay isang sagradong sandata. Bakit ang espada ng babaeng Beastmaster ay sagrado rin? Damn it! Her combat skills are so powerful, what level is she can crush my combat skills well? Nagpractice na ba siya ng footwork? Bakit ang bilis niya? Habang naglalaro, nalungkot si Heiluo. Ang kalaban ay malakas sa lahat ng paraan, higit sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang mahusay na lakas at mayamang karanasan sa pakikipaglaban, maaaring matagal na siyang natalo. Kung gusto niyang manalo, mahirap talunin ang kalaban mula sa harapan, at madaling talunin ang kalaban sa pamamagitan ng paglalaro ng sneak attack. Ngunit ito ay isang head-to-head fight, kaya bakit pag-usapan ang tungkol sa isang sneak attack? Sa puntong ito, ang tanging paraan upang manalo ay sa pamamagitan ng sorpresa. Kaagad, paulit-ulit niyang inihampas ang mace, at gumawa ng 3-stroke combo, 2 lakas at 1 kasinungalingan. Ang huling suntok ay isang pagkukunwari na nanlilinlang kay Mungyo sa paghawak ng kanyang espada. Pero nakahanda na siya, sinamantala ang pagbukas ng pinto ni Mungyo, sinipa niya ito, na tumama sa bewang ni Mungyo. 70% ng kanyang lakas ay puro sa sipa na iyon, na maaaring magpabagsak ng mga bundok at tanggayin ang mga bundok. Ang sinumang martial artist na nasa estado ng pagpipino ng mga Diyos ay tiyak na sisubog kung gagawin niya ang sipa na ito ng matatag. Boom! Nagkaroon ng putok. Ang katawan ni Mungyo ay hindi nasipa, ngunit maraming kilin armor ang sumabog sa bahaging sinipa, at siya ay sinipa ng libu-libong talampakan palayo. Pinigilan ni Mungyo si Fei Shi, huminga, hindi man lang uminom ng healing pill, at lumipad pabalik na may hawak na espada. Ano? Muling nanlaki ang mga mata ni Heiluo, na parang nakakita ng multo, kung masisipa ka, masusugatan ka kung hindi ka mamamatay. Paano ka magiging maayos? Pagkaraan, napagtanto niya na ang unicorn armor sa katawan ng kalaban ay hindi isang dekorasyon, at maayos na sinipa niya na nagpapakita na malakas ang depensa. Higit sa lahat, sa sipa na iyon, napagtanto niyang napakalakas ng pisikal na katawan ng kalaban, hindi man lang mababa sa kanya. Kung hindi, sa unicorn armor lamang, ngunit kung walang malakas na pisikal na panlaban, magugulat pa rin siya hanggang mamatay sa lakas ng kanyang mga paa. Sa ilang sandali, nakaramdam siya ng isang sinag ng kawalan ng pag-asa. Ang babaeng Beastmaster na ito ay may malalakas na sandata, malalakas na kasanayan sa pakikipaglaban, malakas na kapangyarihan sa pag-atake, at kahit malakas na kapangyarihan sa pagtatanggol. Kailangan pa bang ipagpatuloy ang laban? Nang makitang maulap ang mukha ni Heiluo, alam ni Lu Chen na gustong tumakas ng taong ito, kaya nagpadala siya ng mensahe kay Mungyo, gustong tumakas ni Heiluo, huwag mo siyang pakawalan. Natanggap ni Mungyo ang sound transmission ni Lu Chen, at agad na iwinagayway ang kanyang kaliwang kamay upang buksan ang beast control space, at 2 war beast ang agad na sumugod, isa sa kaliwa at isa sa kanan upang salakayin si Heiluo. Ang nasa kaliwa ay si Wokilin, na babalot ng apoy, nagmamadaling patungo kay Heiluo na may bukas na mga ngipin at mga kuko. Ang nasa kanan ay ang Water Unicorn, na natatakpan ng ambon ng tubig, na sumalpok din kay Heiluo. 2 unicorn. Si Heiluo ay namutla sa takot, at nagmamadaling ibinaba ang kanyang mace upang labanan. Kahit na ang apoy na unicorn at ang tubig na unicorn ay hindi mga banal na hayop, sila rin ay mga semi-divine na hayop.